Kyla. Nakuha nyo rin to. So, pakita ko lang para hindi tayo masyadong nakaano kay Mary. Graph editor. Ang maganda dito kay Kyla para sa kung ito gagawin nyo, maganda kasi yung niya, yung rig niya para sa character animation. Kasi meron siyang tinatawag na picker dito. Niload ko na siya. Nandun din sa folder to. Ang maganda dito, ito yung mga default niya. I-click nyo na lang pag sa expression halimbawa. Kita nyo. So, para siyang tawag dun? Avatar. Tapos, ititwin nyo na lang. Mula dito, tapos itwin nyo lahat yan. Ito yung mga control niya. Nasa picker. Tapos, sa kamay, meron na rin mga default na poses. Kumbaga, naka-save na yung mga niya. Manipulated na controller. Andiyan na yung relax sa kabila. Nasaan yung isang kamay? Okay. So, tulad nung kanina, umpisahan ulit natin sa mga poses. So, yun yung default. Mag 2 panel view tayo. Ito ay gagawin nating side view. Tapos, hip control. So, yung mga poses muna. Yung tawag dito, contact pose. So, mag-keyframe na ako dito. 30 muna para hindi nakakalito. Keyframes, yung past position nasa 15. Hindi. Alternate pala yung 15. So, yung past position sa 7. Mag-keyframe na ako dito. 15. And then kalahati. 20 something. Ito yung mga past position. Nilalagyan ko na ng keyframe. Contact pose naman dito. So, ibababa ko siyang bahagya. Siguro -1. Enter. So, ganun din dito. -1. Enter. Last one. -1. Ayan. Pinaplan ko lang yan, yung walk cycle. Contact, past position, contact, past position, contact. So far, klaro pa naman yan. Yung mga poses sa walk cycle. Okay. Tapos yung isang paa, yung naka-forward, isang paa naka-backward. So, isa-select ko tong isang paa. Forward natin dito sa side view. Tapos, hindi ko na i-apply yung rotate para hindi nakakalito. Keyframe. Tapos same sa dulo, frame 30 keyframe. And then, ito naman, sige. Ganyan. Keyframe, frame 15. Hindi, sa dulo, keyframe. Okay. Next, yung alternate sa frame 15. So, forward ko to. Ito naman. Backward ko. So, may alternate na. Tinatansya ko lang. Mas maganda kung talagang exactong value. Pero sa ngayon, para mas mabilis, tinatansya ko muna.
Nakaano rin pala ako yung step. Kaya hindi natin nakita yung animation. Mga poses lang muna. Next, yung sa past position. So, frame 7. Yeah, frame 7. Keyframe dito. Keyframe sa paa. Balik natin sa 0 ito. Ito namang galing sa likod. Ito yung magpa-past position ng ganyan. Keyframe. So, contact, past position, alternate. Past position ulit dito. So, ibabalik ko na sa 0 ito. Enter. And then, itong galing sa likod, yung naka past position. Keyframe. So, contact, past position, contact, past position, contact. Eto, klaro pa naman to. So far. Contact, past position, contact, past position, contact. Just make sure na alam nyo kung ano yung naka-bend dun sa past position. Okay. Tapos, pwede siguro natin i-apply yun, no? Yung rotate. Eto, medyo na-awkward na ako dito. So, apply natin tayo ng rotate. Ganyan. Keyframe. And then, sa kabilang side, dito naman, rotate. Ayan. Keyframe. Alright. Tapos, sa contact, eto, may rotate din tong sa harap. Harap. Control. Ayan, rotate natin to. Bali, nakaganto pa siya. Angat natin konti para hindi lumubog. Same dito. Naka-bend na to. Meron ba siyang control? Meron. Eto. Problema, hindi ko siya na-keyframe. So, kailangan ko siyang i-keyframe dun sa mga saktong keyframe. So, 1, 30, 15, past position sa 7, tapos 22, something. Check natin. Past position, contact. Itong controller na to, yan yung pang bend. Ayan. Alright. Past position, contact. So, ayusin lang din ulit natin yung contact. I-bend natin to. Angat konti. Okay, ito naman. Rotate na natin. Tapos, angat konti. Hanggang dun sa may ano. Ito yung titingnan ko eh. Itong dulo ng bend na to. Ayan. Kasi ito, control sa bend. So, lagyan natin ng keyframe. 22. 7. Tapos, ano yan? Hindi nakasayad to ah. So, yung titingnan ko kanina. Ito. Bebend natin to. Angat natin konti ito. Okay. Masyado bang ano? Atras natin. Gumalaw. Hindi pa nakabend. 22 pala. Okay, atras ko to. Shift click. Bend. Okay.
Problema, yung rotation naman ito. Zero rotation. Ba't naka-translate? Keyframe. Ay, 23. Balik natin. Shift click. Tapos middle mouse drag. Nagbabago. Minumove ko lang, hindi sabay-sabay. Shift click, middle mouse drag. Tayo mamabago. Ay, graph editor. Okay. Okay. Ito yung first step kanina, no? Contact pose, pass position, contact ulit, pero alternate yung paa, pass position, and then contact. Tapos yung up and down pose na lang naman, in between dun sa mga contact. So mula dito sa contact, pababa dito, down position yan. So babaan natin tong hip. Dito naman, up position sa taasan natin. Again, down position. And then up position dito. Yan. Sa hip pa lang yan. Isunod na natin yung paa. Down position. Sa paa. Eto, nakalapat na siya. So yung rotation, 0 na. Translate? Bakit may translate? Ayan. So nakalapat na siya. Ito naman, wala nang bend. Tapos, naka-vertical na siya. Ganyan. So, contact pose, down position, pass position. Tapos, pass position, yung up pose naman. Ito, atras natin. Ito naman, iangat na natin. I-rotate natin to. Tsaka ito. Ayun. Yun yung cycle ng paa. Tapos ulitin na lang natin sa kabilang paa. So, punta ulit tayo dito. Down position. I-zero natin to. Yung rotation. Translate. Y.
Okay, next. Dito. Yung pang bent. 0 natin. And then, iangat na natin to. Okay. Dito naman, up position. So, i-atras natin to. Ito naman. Ay. Kaya dapat dito sa side B nagmamanipulate eh. Kasi bend natin to. Sundan nyo lang yan, yung poses dun sa reference natin. And then, this one, bend. Tapos yung mga control, kada character, iba-iba lang yung control. Pero, hanapin nyo lang yon. Medyo standard naman siya. Makikita niya siya. Ayan na, yung walk cycle natin. Na post to post. Naka-step pa to. Hindi pa natin nilalagyan ng spline. O yung curve. Basta ang una nyo kailangan ma-achieve, yung mga poses, ma-apply nyo sa character. So, etong part na to, klaro naman so far sa walk cycle. Mula sa contact pose, pass position, and then yung up and down, in-apply natin. Tapos isasabay na kasi natin yung kamay naman. So, syempre, alternate yon. So, balik tayo sa side view. Etong rotation na to, nakaano na lang to forward kinematics. So, atras natin, alternate. Tapos doon tayo sa kabila. Ayan. Tapos keyframe ko to. Same sa dulo, keyframe. Same dito. Keyframe sa dulo. Tapos sa 15, alternate naman. Dito naman siya. Ang kabilang balikat. Dito naman sa kabila. Alright. Ba't hindi nagbago tong... walang keyframe. Copy ka na lang to. Copy. Meron naman. Paste. Ayan. Tapos, sa gitna, pass position. Yan. So, sabay na yung kamay, yung mismong main sa shoulder. So, kung mapapansin nyo, tinatapos muna natin yung isang part sa kabuuan ng cycle. And then, babalik tayo yung mga minor adjustment naman ng detail. Diba dito? Yung C ko naman. Keyframe. Tapos, keyframe. Letter S yung pinipindot ko. Down position, magre-relax kasi dito. Pass position, dito sa down, ibe-bend ko siya. Ito. Actually, baliktad. Dapat dito yung nakabend eh. Nakabend dito. Tapos pag nag-down, tsaka siya straight. Forward. Hindi. Yung mismong balikat dapat.
Tapos dito, magbe-bend itong siko. Yan. So yung siko, delay yung ano niya, bend niya. Sa down position, mag-straight, forward, and then magbe-bend sa contact. Tapos magtutuloy-tuloy lang dito. Okay. Balik. Minsan nga kasama din yung rotation nitong nung wrist. Pero sa ngayon okay na to. Next, kabilang side na siko. Pwede ko na siyang i-rotate para lang makita ko yung siko sa kabila. Again, dito, itong siko na to, naka-bend. Ay hindi, straight dyan. Sa down pose. Ang aga naman. Frame 4. Straight itong siko. Balikat. Then dito siya magbe-bend. Itong siko sa dulo. Copy ko na lang. Right click, copy, paste. Check natin. Ayun, nakita niyo yan. So yan yung kabuuan ng walk cycle. The basic lang to kasi depende pa sa scene, sa personality, sa mga assets. Yung buhok, pwede ko pang igalaw to eh. Sa yung tawag doon, dragging. Eto, may control din to eh. Ayan o. So pwedeng yung up and down niya. Lagay na natin. Minor lang, minor. So ito ay contact pose. Contact, 15. Down. So yan ako lang to. Ganito ko. Up. Madadrag pa rin. Ay, minor lang. Down. Yes po. Sir, question po. Di ba parang kanina nag-change po dun sa setting preferences? Before po ba gumawa ng mga poses, papalitan muna siya ng Hindi DG naman. or no need? Okay. Para lang ma-fix yung sa tuhod. Kasi instant naman yan. Windows setting preference. Tingnan mo, naka pa rin ako, DG. Kasi kapag pinarallel ko to, hindi kung good luck sa tuhod niya. Ay, hindi naman. Basta make sure lang na naka doon.
Setting, preference, DG. Yan. Oh, so, hindi naman kasi yun. Okay po, thank you, sir. Tapos, just remember kung ano-ano yung mga inanimate nyo lang na parts ha, para pag chinek nyo sa animation editor. So, yung hip, etong paa, tapos yung shift click ko, tapos etong bend control, tapos yung ulo, sinama ko na eh. Para pag binuksan nyo yung animation editor, Windows, General Editor, Animation Editor, hindi, Animation Editor, Graph Editor, ayan, naka-ano siya, naka-step, para yung nakikita ko lang yung keyframe. Ngayon, pwede ko siyang gawing linear, eto, dito sa mga to, or pwede sa tangent, etong linear. Usually kasi spline, para merong curve. Pag linear, as in diretso lang. Pero, piling-pili kasi yung linear, piling-pili yung spline. So, hindi siya apply to all. Merong specific parts na merong spline, may specific part na nakalinya. So, kailangan alam lang natin. Sa ngayon, sige, nilagyan ko ng spline. Panoorin natin. Hindi ko nasama yung sa balikat. Balikat, tsaka siko. Animation editor, ayan. Spline. Okay. Ayan. Ay, may problema pa. Di ko alam kung diniscuss ko sa inyo to, pero nung sa walk cycle kasi, side view tayo nakatingin, di ba? Problema, tingnan nyo, patay yung ano niya, movement niya. Kasi walang weight dito sa hip. Up and down lang yung ginawa natin, up and down. So, i-apply na natin yung left and right kasi naka front view na ako. Remember yung ano, yung weight ng character. Nag-alternate sa paa. So, tama naman dito. Pero kapag nag-shift na siya dun sa isang paa, sa down pose, dapat nandun din yung katawan niya, nakaganyan. Kung nasaan yung paa. Tapos babalik sa gitna. Tapos dito naman yung paa. So, dun naman siya mag-shift ng weight. Nakikita niya yan. Medyo ayusin ko pa sa ano. Tatanggalin ko tong ano to? Translate Y. Translate Y. Ba't naka-shift din to? Ay. X pala. Ano yung binago ko dito? X nga. Okay. Tapos naka-ano pa siya. Naka-spline. Kaya pala hindi ko makita. Shift sa gilid. Shift sa gilid. Yun. Gilid pa rin. Nagtatansya lang ako ah. Saan na to? Contact. Down.
Yon, mas may ano ng shift. Zero. Naka-spline na naman. Okay. Ayan, nilagyan ko na lang ng shift side by side para mas merong ang bigat yung character. Actually, marami pang detail to eh. Tinuro ko lang yung talagang basic ano. Kasi minsan, itong kamay, depende rin sa character. Itong rotation ng balikat, detailing na lang to ah, nagdi-detail. Pag pumunta dito, mas nagro-rotate palabas. Para may arc din dun ah. Tapos, pag nandito na, papasok siya. Pasok. Ayan o. Merong curve. Hindi ko alam kung nakikita niya. Pero kumukurba siya. Lalo na kapag babae, yung character. Makakapal kasi yung hip. So, yung kumukurba yung top view niya. Dito. Yung kamay. So, pag pass position, mas lalayo. Ganon din dito sa kabila. Kahit hindi niya nagawin to, yung base muna, detailing na lang to. Dito, mas malapit. Pass position. Mas malayo. Pass position. Mas lalapit. Yan. So marami pang pwedeng i-detail, depende sa character. Pwede nyo salamin, umalog din, pwedeng kumukurap. Pero sa ngayon, yung base mo na paa, tsaka yung swing ng kamay, ang gawin nyo. Okay na yan. May mali dito ah. Hindi ko na bago. Ang maganda dito, eto, control, tsaka control. So dito, i-copy ko na lang tong first frames. Control C, Control V. So ayan na siya. Sana tumama. Tumama naman. And then, i-select ko sila lahat. Graph editor. Meron ditong ano eh, infinite. View, ito, infinity. Check, lagyan natin ng check yan. Tapos, dito sa curve, post infinity, cycle. Tapos, magre-repeat na yung ano niya. Ito, naka-infinite na yung cycle niya. So, pwede nyo na siyang panoorin 500. Indefinitely. Maglalakad na siya. Merong mali dun sa kamay, hindi sumakto yung dulot-dulo ko. Dito, tsaka sa siko, sama ko na to. Siko ulit. Okay. Tapos, graph editor. Ito yun eh. Copy. Punta ko dito. Paste. Tama naman. Ayun. May pumipitik. Saan kaya yan? Bakit ka ganun? Baka naka-spline. Oo nga.
naka step tangent spline. Okay. Okay. Ayan. So, infinite na yung ano niya. Ang pwedeng pang gawin dito, addendum na lang tong ginagawa ko. Itong ring na nagko-control sa kanya. Ito nga ba yan? Okay. Pwede kang i-translate to eh. Nyari, balik tayo dun sa 30, no? Kailangan ko yung grid. Wait lang. Windows, preferences, review ba? Meron naman. Kasan yung grid? Masyado maliit. Okay. Itong inner circle, keyframe, linear, linear. Okay. I-move ko kasi siya. Ang ginagawa ko, sinisigurado ko na hindi magi-slide yung paa upon contact. Yun lang. Wait, konti na lang. Para kapag nilagay ko tong infinity, post infinity, yung cycle, eto, yung may offset yung ilalagay ko. Cycle with offset. Ayun. So kapag pinanood ko na siya,
Pero may jagged lang na part. Pero yun na yan. Maglalakad na siya kung saan siya makarating. Pero tsaka na yan, ano na lang yan, addendum na lang yan. Ang kailangan nyo lang yung cycle mismo. Tapos naka stationary lang. Kahit wala na yung infinity. Tanggalin na natin. Yung cycle lang mismo sa mismong lugar. Okay na yan. Tsaka yung arm. Kasama. So tanggal ko na yung animation nito. Ito lang, yung cycle na to. May question dito. Hindi nyo na rin ito yan, Hindi, tsaka natin pag-usapan yan. Iyanin nyo muna to. Tapusin nyo muna to. Itong part na to.